We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunare-Gasang. Natagpuan ang bangkay ng lalaking napaulat na nawawala sa isang taniman ng mais sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakabalot sa plastik at halos hindi na makilala ang bangkay ng lalaking ito nang matagpuan sa isang taniman ng mais sa barangay Sorosoro, Ilaya, Batangas City. Positibong kinilala ng nagpakilalang pamangkin ng biktima ang kanyang tiyuhin dahil sa suot nito. Hindi na muna pinangalanan ang 51 anyos na biktima na isang tubero mula raw sa Rosario, Batangas. Ayon sa mga kaanak, December 3 ng umaga nang huling makitang buhay ang biktima. Tinitrace namin kasi ito ay nawala ng December 3 na ang sabi ay nakipag-inuman lang sa isang residente doon din sa barangay at pagkatapos nito ay hindi na nakita. Corn plantation at may mga dumadaan tao. So nakaamoy sila ng di maganda o tila nabubulok. Nakita nila itong biktima na naaagnas na nakabalot ng plastic. Ayon sa pulisya na ipakremate na ng pamilya ang mga labi ng biktima. Patuloy pang gumugulong ang investigasyon sa kung sino ang suspect at motibo sa krimen. Posible umanong itinapon lang sa lugar ang bangkay at sa ibang lugar isinagawa ang krimen. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng Sorosoro, Ilaya na isolated case ang pangyayari at inaalam na rin kung may information sheet na ipinasa ang biktima na kinakailangan bago makapagtrabaho sa lugar. Ang Sorosoro, Ilaya naman po ay talagang ligtas na lugar. Trabahador siya ng subdivision, taga Rosario po siya. Kumbaga hindi namin personal na kilala. Kumbaga kaya laang naging napapunta dito sa Sorosoro ay dahil nga nung kanyang uri ng trabaho. Tuwing gabi po ang aming mga katanudan kasama yung aming mga konsyal ay patuloy pa rin namang umiikot sa buong barangay para siguraduhin yung kaligtasan. Pinag-aanohan na po nating malagyan ng pailaw sa susunod na mga buwan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga kaanak ng biktima. Sa ngayon, hinihintay pa din ng pulisya ang resulta ng autopsy ng biktima kung nagtamo ito ng mga sugat sa katawan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Hinihinalang na suffocate ang dalawang dayuhan sa loob ng sona ng isang resort sa Mabini, Batangas. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Hindi na natuloy ang sanay masayang pamamasyal ng mga Korean national sa isang resort sa Barangay Mainit, Mabini, Batangas matapos matagpuang wala ng buhay ang dalawang lalaking edad 73 at 77 sa loob ng sauna ng resort. Nahagip pa sa CCTV ng resort ang pagpunta sa sauna ng dalawang Koreano kabilang ang isa sa namatay. Matapos lang ang ilang minuto makikitang umalis ang isa at bumalik umano sa kanyang kwarto ayon sa pulisya. Ilang minuto pa ang nakalipas muli itong bumalik sa sauna na may kasamang isa pang Koreano. Pero makalipas ang 12 minuto, muli itong lumabas at ito na pala ang paghingi niya ng saklolo sa iba pa nilang mga kasamahan dahil hindi umano niya magising ang mga kasama. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanyang tinawag na sasaklolo sana ay nawalan din ng malay na kalaunay namatay rin. After several minutes, bumalik po siya sa loob ng resort kung saan humihingi siya ng tulong sa resort staff na naglilinis ng hot spring
ng mga oras na yon. Dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang dalawa habang nakaligtas ang isa sa mga ito. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, maaring na-suffocate ang mga ito at napag-alaman ding nakainom bago magpunta sa sauna. Bali po yung isa po nating biktima na nakasurvive is outpatient na rin po. Nakarecover po siya through medication sa nasabing ospital. Sinubukang kuhanan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang pamunuan ng resort pero tumanggi muna ang mga ito. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima na nakipag-ugnayan na rin sa Korean Embassy at pulisya para sa kanilang hiling na Korean police ang magsagawa ng autopsy sa mga labi ng nasawing kaanak. Sa ngayon ay nasa punerarya pa ang mga labi ng mga biktima. Wala po kami nakikita na sign ng any physical struggle sa katawan ng mga biktima. So hindi po na kami makakapag-conclude kung ano po talaga ang dahilan na ikinamatay nila. Kaya po mas maire-recommenda po namin talaga na gawa ang autopsy examination sa Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Natakpan na malaking butas sa kabilang bahagi ng Dumuklay Bridge sa Batangas City. Nasa 60% na ring tapos ang tulay at inaasahang matatapos sa April 2024. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Wala na ang malaking harang sa ibabaw ng ginagawang tulay sa Barangay Dumuklay sa Batangas City. Ang temporary walkway sa gitna nito, pangdaan ng tao pa lang din. Sa magkabilang bahagi ng tulay, sinisimula ng approach o abang. Natakpan na rin ang malaking buta sa kabilang parte nito na nagdulot noon ng pangamba sa mga dumaraan. Natutuwa ako at may pag-asa ng hindi na kami tuong maglalakad. Halos may 1 taon yata nakatiwangwa nga ito na hindi. Papasalamat kami sa namumuno sa paggawa at magkakaroon kami ng maayos at maalwan na aming pagtawid. Dahil latag na ang mga bakal, sunod na gagawin dito ang pagbubuhos ng simento. Maglalaan daw ng ilang araw para sa curing period ng semento. Sa ilalim, patuloy lang sa pagre-riprap ang mga tauhan sa ilan pang bahagi ng tulay. Meron kasi pong 14 days lang na curing. Baka po, hindi na po siguro abutin ng January para madaanan ng mga light vehicles po. Nasa 60% ng tapos ang rehabilitation project ayon sa kontraktor. At kung pagbabatayan ng project billboard, April 13, 2024 ang target date of completion. Mamimit natin, sir, depende lang sa panahon nga, sir. Kasi December pa Pabagi pa yan, sir. Nasa 7 barangay ang nakikinabang sa Dumuklay Bridge, kaya't malaking kaginhawaan daw para sa mga residente kung magagawa agad ang tulay. Lunes hanggang Sabado ang trabaho ng mga manggagawa para mapabilis na matapos ang proyekto. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso dahil inanunsyo ng ilang mga kumpanya ng langis na magkakaroon ng rollbacks sa mga produktong petrolyo bukas December 12. Sa taya ng Department of Energy, 1 peso and 60 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 40 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene, habang 1 peso and 85 centavos naman sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bumagal ang paghina ng langis sa world market na dahilan ng bawas presyo nito. Libreng mapapasyalan sa Batangas Tourism Office ang Verde Island Passage Immersive Experience. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mapabeterano o baguhan sa scuba diving, pwedeng-pwede sa iyo ang 360-degree immersive underwater experience ng Batangas Tourism Office. Ipapasya lang naman kayo sa amazing Center of Marine Biodiversity, ang Verde Island Passage. Mula corals hanggang laksa-laksang mga isda, lahat yan nandito. No need for scuba diving gear para masisid ang yaman ng Verde Island. Yung makikita mo na lang siya dito, hindi mo na kailangang mamasahe, mag-travel ng malayo. Sana'y pangalagaan, huwag pabayaan na masira. Para yun ang may pagmamalaki natin dito sa atin sa Pilipinas. Bukod sa pagpapamalas ng yaman ng Verde Island, mensahe raw nito ang pagbibigay proteksyon din dito, lalo at itinuturing ito na Amazon of the Seas. Ayon sa pag-aaral ni Carpenter at Springer, ay dito matatagpuan ang 60% ng shorefish, marine shorefish, ika nga yung 300 coral species sa buong mundo.
Ayon sa Tourism Office, hindi sila gumamit ng file video rito. Sa ilalim daw mismo ng Verde Island Passage, kuha ang mga ito at may diver daw silang kinumisyon para lamang i-shoot ang mga underwater sea creatures na ito. Siyempre gusto namin ito talagang maging makatotohanan. In-identify namin yung talagang masasabi na magagandang dive spots dito sa Verde Island Passage. Nagkamit din ng pagkilala ang VIP immersive experience na ito sa nagdaang Philippine Travel Mart sa Maynila. Libre itong mapapasyalan ng publiko tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, December 12, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bunsod ng regasketing at oil purification ng power transformer at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hindi dapat tinatanggihan ang nakatuping 1,000 peso polymer banknote ayon sa BSP. Maaari namang isumbong ang mga individual at negosyanteng hindi tumatanggap ng nakatuping polymer bill sa BSP, DTI at LTFRB. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mas pipiliin pa rin daw ng sari-sari store at karinderya owner na si Ara na ipambayad sa kanya ang mga lumang 1,000 peso bill. Aniya, ang mga physical features kasi ng 1,000 polymer banknote masyado raw maselan. Ingat na ingat daw siya noon sa paghahawak ng 1,000 polymer bill. Nung last time sir, ang ginagawa ko po is kinikip ko siya sa book or doon sa wallet kong malapad na hindi siya pwedeng matupi. Dahil kabi-kabilang pamimili na ang gagawin ng marami ngayong holiday season, inaasahang mas kalat sa sirkulasyon ng negosyo, bangko at transportasyon ng 1,000 piso polymer bill. May mga sumbong pa rin daw na natatanggap ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may ilang nagtitindang hindi tumatanggap ng nakatuping banknote. Kaya paalala ng BSP, dapat tanggapin sa mga transaksyon ng mga folded polymer. Huwag mag-alala. Ang pagtupi ng 1,000 piso polymer dahil sa paglalagay sa wallet ay walang kaparusahan. Nananatili pa rin daw ang halaga nito kahit pa may tupi at tulad daw ng nakagawian ang pagtatago sa perang papel ay pwede ring gawin sa polymer bill para mapanatili itong malinis at maayos. Ayon sa BSP, kung hindi pa rin tinatanggap sa mga bangko, tindahan at pampublikong sasakyan ng 1,000 polymer banknote, pwede magreklamo sa DTI at LTFRB. Pati DILG, pinaalalahanan din ng mga tanggapan sa LGU na pwedeng tanggapin ang nakatuping polymer. Hinihikayat nilang i-report ang mga tumatanggi sa folded banknote. Payo ng BSP sa publiko na pangalagaan ng pera, papel man o polymer para sa mas matagal na pananatili nito sa sirkulasyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Naghahanda na ang pamunuan ng Batangas Port sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang dating at alis ng mga pasaherong magtatawid dagat dito sa Batangas Port. Magkakasama sa trabaho, pamilya at magbabarkada ang mga grupong dumadating ngayong hapon, December 11 dito sa Passenger Terminal Building ng Batangas Port para magtawid dagat. Ayon sa pamunuan ng PPA Batangas, normal na sitwasyon itong nararanasan sa Pantalan kung saan dadating at aalis ang mga pasahero. Dagdag pa ng PPA Batangas, wala pa silang eksaktong numero ng mga pasaherong inaasahang dadagsa ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Pagsisiguro naman ng Marina na sasapat ang mga babiyahing barko sa mga susunod na linggo kung saan magkakaroon umano ng pagdami ng pasahero. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at x-ray checking sa mga bag ng mga pasahero upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga ito. Sabi ng ilang mga shipping lines, wala pa silang naitatalang mga reservations para sa susunod na linggo pero nakahanda naman daw sila para sa pagdagsa ng mga pasahero. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.
Wagi ang San Beda Red Lions sa second game ng Best of 3 series ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Narito ang report. Wagi ang San Beda Red Lions kontra Mapua Cardinals kahapon sa second game ng Best of 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Finals. Tinapos ng Red Lions ang laban sa score na 71-65. Umpisa pa lamang ng laro, kita na sa bitaw ng bola ng Red Lions ang determinasyon na pahabain pang muli ang season's finals. First quarter pa lang nakabuo na agad ang Red Lions ng lamang kontra Cardinals. Napaliit naman ng Cardinals ang kalamangan sa pagpasok ng second quarter at nagtuloy-tuloy ang magandang palitan ng puntos ng dalawang koponan sa sumunod na quarter. Nakuha naman ng Cardinals ang kalamangan sa pagtatapos ng third quarter, ngunit mas naging mainit ang Red Lions at muling naagaw ang kalamangan sa huling 1 minuto ng laro at tuluyan ng naagaw ang pagkapanalo. Samantala, itinanghal naman bilang rookie MVP ang Mapua Cardinals player na si Clint Escamis. Siya ang ikalawang player na nakatanggap ng title sa huling 3 season sa NCAA. Ang pinakahihintay na huling tapatan ng Mapua Cardinals at San Beda Red Lions o ang do or die game para sa NCAA Finals magaganap na sa December 17, alas 2 ng hapon, live sa GTV. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Dinaluhan ng mga bigating tao at artista ang 84th birthday ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Samantala, magre-retiro na si FLG bilang CEO ng GMA habang papalit sa kanya si Gilberto Duavit Jr. Bagong Executive Committee Chair naman si Joel Marcelo Jimenez. Narito ang report. Ang GMA Network kilala ngayon bilang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas. Nakamit yan sa ilalim ng pamumuno ni GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. Sa pagdiriwang ng kanyang 84 na kaarawan, nagsama-sama ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Gozon. Dumalo rin ang matataas na opisyal ng gobyerno at GMA stars. Dito inanunsyo ni Gozon na matapos ang mahigit 2 dekada, magre-retiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Uupo bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr., ang pinakamatandang anak ng isa sa founders ng GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit nakaupo ring chairman ng Executive Committee, chairman of the board din ng GMA Network Films at opisyal din ng ilang subsidiaries ng GMA Network. President at trustee din siya ng GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magsisilbi namang Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak ng isa sa mga founder ng GMA na si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez ay President at CEO ng Menarco Holdings at CEO ng Alta Productions Group Incorporated. Director siya ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated at iba pang subsidiaries ng GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality
and innovative entertainment and public affairs programs, and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa talumpati ni Gozon, muli rin niyang pinasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kanyang natanggap na higit pa raw sa kanyang ipinananalangin. Kabilang ang kanyang kabiyak na si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast na pinangunahan ng kanyang anak na si Attorney Philip Gozon, binigyang pugay niya ang ama. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang lalaki matapos umanong pagsasaksakin ng lalaking nakaalitan sa isang restaurant sa Lipa City pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Sa investigasyon ng pulisya, pagkatapos mag-inuman, pauwi na sana ang biktima at ang kanyang pinsan pero bumalik ang mga ito para umano kuhanin ang kanilang naiwang cellphone sa loob ng kainan. Sinagawan daw ng suspect ang biktima saka kinuha ang kutsilyo at pinagsasaksak ito. Agad naman umanong tumawag sa pulisya ang may-ari ng kainan. Isinugod sa ospital ang biktima na nakalabas na rin daw ayon sa mga otoridad. Nahuli naman ang suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang suspect. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng maaliwalas na panahon. Sa katunayan, easterlies ang umiiral sa buong bansa at sa ngayon wala pang nagbabadiyang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon maliban sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Quezon. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa, gaya ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Naitala ng PHIVOLCS ang 20 volcanic tremors o mahihinang pagyanig sa Bulkang Taal. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Maliwanag ang kalangitan sa may bahagi ng Taal Volcano. Magbubukang liwayway kanina. Tanaw ito sa Agoncillo, Batangas. Pero mababa na agang tila usok na nagmumula sa crater ng bulkan. Hanggang bago tumanghali kanina, mas lalo pang naaaninag ang Taal. Ilang araw na ring nababanaag ng husto ang kabuuan nito. Pero tuloy pa rin ang aktibidad dito lalo na sa ilalim ng bulkan. Sa katunayan, 20 beses nang nagkaroon ng volcanic tremors dito. Ito yung mahihinang pagyanig na halos hindi nararamdaman ang mga nasa paligid na bayan ng bulkan. Nakapako pa rin sa mahigit 8,000 tonelada ang level na ibinubuga nitong sulfur dioxide. May plume o pagsingaw ng puting usok mula sa main crater nito na umaabot sa 1,200 na metrong taas. Nangyayari ito dahil sa mataas na temperatura sa crater ng Taal. Ayon pa sa PHIVOLCS, wala namang naitalang volcanic smog o VOG sa magdamag. Pero kung sakali mang may malanghap, ipinapayo ng PHIVOLCS na magsuot na ng face mask. Iwasang lumabas ng bahay kung hindi kailangan at ipagpaliban ang mga outdoor activities. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling humakot ng parangal at pagkilala ang GMA Network sa Anak TV Awards 2023. Kabilang sa pinarangalan ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Narito ang report.
Pinarangalan ng 24 oras sa Household Favorite Programs Television category. Tinanggap ang parangal ni Senior Vice President ng Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Kinilala rin bilang household favorite programs ang ilan pang programa sa Kapuso Network. Pinarangalan naman sa Anak TV Seal Awards Television Category 2023 ang 24 Oras, 24 Oras Weekend, Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Pit Senor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, at iba pang mga programa ng GMA Network. Pinarangalan naman sa Makabata Stars Male Television category sina Asia's multimedia star Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star at unang hirit co-host Mateo Gudicelli, at Pulang Araw star David Licauco. Napili naman sa Makabata Stars Female Television category sina Abot Kamay ang Pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Forteza, Asia's Limitless star Julie Ann San Jose at Bea Alonzo. Sa Net Makabata Star Male Online category, napili sina Ken Chan, Alden Richards at Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation anchor Ato Maralio. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute sa 24 Oras anchor at veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez. May ibinigay ang Anak TV na espesyal na pagkilala kay Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Maraming salamat po sa Anak TV Awards para sa pagkilala sa ating programa. At syempre po sa ating mga kapuso sa patuloy na pagtangkilik sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 14 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.